Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano magrehistro sa bagong e-travel. Ito po ay para sa mga Philippine passport holders. Details coming up. If you're a foreign passport holder going to the Philippines, we have already uploaded the tutorial for this category. Please feel free to check out the channel for the latest travel updates to the Philippines on the newest version of eTravel. So sa lahat ng Philippine passport holder na pauwi ng Pilipinas, ito po ang gagawin ninyo sa bagong version ng eTravel. So, ang pinakauna po, may dalawa pong part ito. Yung pinakauna is yung mag-create ka ng account. Yung pangalawa is yung e-travel registration proper na, yung mag-generate ka na ng QR code. So, ito na nga yung latest sa e-travel. So, kung ikaw ay isang Philippine passport holder, kailangan mo pa rin magrehistro sa e-travel papuntang Pilipinas. Within 72 hours pa rin. Ang nadagdag lang po is yung kailangan mo nang mag-create ng account. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-create ng account sa bagong version ng eTravel. So, pareho pa rin ang website ng eTravel sa eTravel.gov.ph pa rin. So, ganun pa rin ang link ng eTravel, yung legitimate link ng eTravel. Nakapost po ang link sa description box. Kung kailangan nyo po yung link, andyan po yung legitimate link ng eTravel para hindi tayo ma-scam at magbayad kasi wala po itong bayad. 100% free po ito. So, sa homepage ng eTravel.gov.ph, ito yung pinakaunang step. Yung ilalagay mo yung email address mo. So, dapat kabayan, yung email address mo is valid at na-access mo kasi once nalagay mo yung email mo dyan sa box, magsisend sila ng email sa'yo, yun yung one-time PIN. Yun yung gagamitin mo, yung OTP, yun yung gagamitin mo para makapag-proceed, para ma-create mo yung account mo sa eTravel. So, i-enter mo yung valid email mo, gaya nga ng sabi ko, importanteng ma-access mo yun kasi magsisend sila ng code na parte ng registration. So, ilagay ang email, click continue at dito ka na sa susunod na process. Ito na yung create account. Kung makikita mo, andyan yung email mo sa first box. Yung pangalawang box, ito yung gagawa ka ng password. Andyan yung mga tip nila para sa password na gagawin mo para hindi madaling ma-hack siguro. At saka yung enter email code. Ito yung email na isisend sa inyo nung nilagay nyo yung email nyo. Kung titingnan nyo ito sa bandang kanan, itong box na ito, yan yung email na isisend nila sa inyo at yan yung code na ilalagay mo doon sa pangatlong box para makapunta ka sa susunod na step. So, yung email, mag-create ng password, tsaka yung one-time PIN, kapag na-fill upan mo na, i-click ang continue at dito ka na sa step number 1 of 3. So, tatlong steps po yon. Ito yung onboarding personal information. Ito na yung selfie. Mga kabayan, dito na papasok yung selfie. Pwede mong gamitin ang selfie, pwede din yung mag-upload ka ng picture kasi may picture ka na dati, pwede yon, pwede mong gamitin yon. Kung yung laptop mo may built-in camera, pwede nang mag-selfie. So, kailangan talaga mag-selfie kasi hindi ka magpo-proceed sa registration kung wala yon. So, ikaw ay Philippine passport holder, i-check mo yung box na yan, magtatanong ng pangalan mo, last name mo, mobile number mo, yung birthday, andyan pa rin, citizenship, country of birth, andyan pa rin, yung passport number, occupation, at magtatanong kung ikaw ay isang OFW or hindi. So, fill upan nyo lang po yung personal information at pagkatapos, i-click ang next at andon ka na sa step number 2. Step number 2 is yung permanent country of residence. So, ito po yung address nyo sa labas ng Pilipinas, address nyo sa abroad. Ito po yung ilalagay nyo dyan. I-fill out nyo lang yung proper information at kapag natapos, proceed kayo sa step number 3. Ang step number 3, kabayan, yan yung summary. So, kung makikita mo, andyan yung selfie mo, yung personal information, permanent country of residence, yung mga impormasyon na nilagay mo
sa pag-fill out mo, andyan. I-check ng maigi kung tama ba. Kung tama naman lahat, i-click mo yung submit. So, pag-click mo ng submit, kabayan, ayan na, nakaka-create ka na ng account sa eTravel. So, yan yung phase 1. Diba? Hindi naman siya masyado talagang mahirap. Yung email, yung password, walang kaibahan yun sa mga ibang registration na ginagawa mo or kung gagawa ka ng Facebook or Instagram ba dyan. Ganyan din yung hinihingi. I-create ka ng account, mag-create ka ng password, ganun pa rin. At usong-uso talaga yung one-time PIN kasi nga that's for cybersecurity, something siguro na ginagawa nila para hindi madaling ma-hack yung account mo. Kaya ganun lang, ganun ka-simple yung proseso kapag ikaw ay nag-create ng account sa eTravel. Ngayon, pupunta na tayo sa part 2. Yung part 2, yun na yung eTravel registration talaga. So, ganito ang mangyayari sa part 2. So, pagkatapos mong i-click yung submit, sa step 3 ng pag-create ng account, ito na yung bubungat sa inyo after ng submit. Dito mo ilalagay yung travel details mo kapag ikaw ay papuntang Pilipinas. Kung nakikita mo naman, andyan yung selfie, andyan yung pangalan mo, andyan yung passport number mo. Yung sa travel history, I wonder kung dyan lalabas, lalong-lalo na kung kagagaling mo lang sa Pilipinas last year, kasi nagrehistro ka ng dating e-travel eh. I wonder kung lalabas yan dyan sa travel history. At kung lalabas man kabayan, at kung may makikita kayong edit, pwede yung i-click yung edit at i-update nyo lang siya sa bagong travel details ninyo kung pauwi na naman kayo ng Pilipinas. So, hindi nyo na kailangang mag-back to zero sa pag-fill out kasi may record na sila. Kung yun ay may record sila kung lalabas yan sa travel history. At kung may edit button. So, i-check nyo na lang po kung may nakalista dyan sa travel history. Kung wala naman, i-click nyo po yung new travel declaration. Ito na yung maglalagay ka ng travel details mo. Pagka-click mo ng new travel declaration, dito ka mapupunta. May announcement sila na pwede ka lang magrehistro sa eTravel within 72 hours. Meaning, 72 hours, 3 days bago umalis, or 2 days bago umalis ba, or sa mismong araw ng iyong pag-alis, pwede kang magrehistro sa eTravel. Sa travel registration, may dalawang box, for me and for other. So, na-discover ko kabayan na pwede mong gawan yung family member mo sa the same account na create mo sa eTravel. Tatalakayan natin yan sa ibang video para hindi tayo malito. Ito muna yung ikaw yung tatravel talaga sa Pilipinas. At kung kasama mo yung asawa mo at mga anak mo, gagawan natin yun ng ibang video sa family member. Kasi yung iba nag-alala, 6 months mo lang yung anak ko, hindi pa nag-1 taon, 3 years old, paano ako mag-create ng email sa kanila, ganyan, kasi kailangan mag-create ng account. So, pwedeng iisang account na lang at idadagdag mo na lang sila. Gaya nga ng sabi ko, gagawa natin yan ng ibang video. Sa ngayon, ikaw muna yung babiyahe. So, for me, current user, by air, at arrival sa Pilipinas. Gagawa din tayo ng departure video para dyan. Kapag na-fill-upan mo na yan, i-click ang continue. Dito ka na sa step number 1 of 3. Yung new travel declaration, yan yung travel details mo. Yung purpose of travel, yung travel type, yung destination upon arrival in the Philippines, kung may address ka dito sa Pilipinas, or kung magstay ka ba ng hotel, yung flight information mo, andyan yun sa itinerary mo. I-fill out mo na lang yan kabayan, pagkatapos i-click mo yung next at andun ka na sa step number 2. Yung step number 2 is health declaration. Hindi pa talaga nila inalis ito, pero okay lang. Yung health declaration is COVID-19 related. Since COVID-19 restriction is lifted na sa Pilipinas, halos wala ka nang gagawin, dalawa na lang. Etong may yes or no na question. Basahin nyo yan kung may history ka ba of exposure sa isang tao na nagkasakit for the last 30 days. I-click mo yung yes, maging honest lang po, or i-click mo yung no. Or kung nagkasakit ka ba in the past 30 days, i-click ang yes or i-click ang no kung hindi naman. Pagkatapos mong nasagutan yan, i-click ang next at doon ka na sa step number 3. Yan na yung summary. Yung new travel declaration summary mo, i-check mo yung finilapan mo, kung tama ba yung flight details mo, flight information and everything. After nyan, i-click mo na ang submit at voila, eto na yung bago mong QR code. So, eto ang bagong mukha ng eTravel QR code. Andyan yung pangalan mo, reference number, flight details.
Makikita mo din na sinasabi nila na no need to show your QR code. The e-travel system is already integrated with the Philippine Immigration, Bureau of Quarantine, Health Department, Tourism Department, Transportation Department, and Bureau of Customs. Go straight to Immigration Officer for Filipinos and Foreigners or Immigration e-gates for Filipinos only. So, napakasimple. Hindi mo na nga siya kailangang i-print kasi once na-scan na nila yung pasaporte mo, kabayan, makikita at makikita na nila na nakapag-register ka na. Kung makikita mo yung blue box, yung for customs, online declaration, click here. Kapag clinic mo yan, ito yung lalabas sa screen mo. Ito yung baggage declaration form at currency declaration form. Again, kung meron ka lang i-declare sa bagahe mo, if you fill out mo ang form na ito. Kailangan mo ito i-download, kabayan, at i-print. At i-fill out mo siya manually. So, kung may i-declare ka sa baggage mo, i-fill out mo yung baggage declaration form. Kung may dala kang pera na over 10,000 US dollars, i-fill out mo yung currency declaration form. Kung wala ka namang i-declare sa bag or sa pera, hindi mo kailangang i-fill out, hindi mo kailangang i-download, hindi mo siya kailangang i-print. So, ganun kasimple lang, kabayan. At ito ang bagong proseso ng pagrehistro sa bagong version ng e-travel para sa mga Philippine passport holders. So, ganun lang yung gagawin, kabayan. Gaya nga ng sabi ko nung nag-update tayo sa major changes ng e-travel, medyo nahihirapan ka kasi bago yung system, bago yung process, pero kalaunan talaga is madali na lang. As I've shown you guys, nung ipinakita ko kung paano mag-create ng account, paano mag-generate ng QR code sa e-travel, hindi talaga siya mahirap. So, may 3 steps ka sa part 1, may 3 steps ka ulit sa part 2. Ganun lang, ganun kasimple. At familiar yung mga steps kasi kinuha lang nila yon sa dating e-travel registration. Kaya ganun na ang proseso ngayon sa bagong version ng e-travel registration para sa mga Philippine passport holder. Kung na-notice ninyo, actually, pwede kang mag-create ng account anytime. Hindi naman talaga within 72 hours yung mag-create ng account. Pwede ka mag-create ng account 1 month before your flight. Kasi gusto mong mag-practice, pwede kang mag-create ng account. Yung e-travel registration, yun yung within 72 hours. Kasi once may account ka na sa e-travel, pwede kang mag-login at ipagpatuloy mo yung registration mo. Kasi, for example, kapag nag-create ka ng account 1 month before you travel, tapos nilog out mo at mag-login ka ulit, yung lalabas dun sa travel history mo is registration incomplete. I-click mo lang yung continue at fill upan mo na yung mga travel details mo para sa upcoming trip mo sa Pilipinas. Yun nga, yung 3 days before departure. So, ganun lang kasimple, kabayan. At gaya ng sabi ko kanina, kung may family member na sasama, may asawa at mga anak na sasama, pwedeng iisang account na lang at gagawan mo yung member. Gagawa tayo ng ibang video niyan para mas na-explain nating maigi at mapakita nating maigi yung proseso. So, ito na po yung gagamitin nyo, kabayan, para sa inyong e-travel registration papuntang Pilipinas para sa February 2024. Ito po ang ating latest travel updates papuntang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, tiwala, at pagsubaybay sa aming channel, The Eaton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan sa video ito, maaaring mag-comment lang po or pwede po kayong mag-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eaton Squad. Muli, kabayan, maraming salamat at naway magamit yung guide ang video ito para doon sa mga kababayan nating uuwi ng Pilipinas anytime soon. Ganun lang po yung gagawin nyo sa inyong e-travel registration. Mag-ingat po kayo sa biyahe, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.